Denver Spider-Man ang pangalang ibinigay kay Theodore Edward Connis, isang Amerikanong drifter na nakagawa ng pagpatay noong 1941. Ang madilim na kwento ng Denver Spider-Man ay sobrang naiiba sa napapanood natin na kilalang Marvel superhero. Ang Spider-Man na ito ay lihim na nagtago sa loob ng bahay ng kanyang biktima bago at pagkatapos gawin ng isang madilim na krimen. Si Theodore Connis ay pinanganak noong November 10, 1882 sa Petersburg, Illinois. Ang kanyang ama ay isang Canadian immigrant at sila ay nagmamay-ari ng isang hardware store sa Petersburg. Di nagtagal matapos pumanaw ang kanyang ama noong 1888, lumipat sila ng kanyang ina sa Denver, Colorado. Mula pa pagkabata ay mahina na ang kalusugan ni Theodore at sinabihan ng mga doktor na huwag asahan na makita ang kanyang ika-18 na kaarawan. Dahil dito ay hindi niya natapos ang high school. Ang kanyang buhay ay minarkahan ng patuloy na pagdurusa niya sa kanyang karamdaman na naging isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tumanggi siya na kumuha ng normal na trabaho. Siya ay nagpagala-gala sa kalye, nagnanakaw at namamalimos. Noong 1941, si Theodore ay 59 na taong gulang na, ngunit wala pa ring permanentong bubong na matitirhan at kung saan-saan naghahanap ng pagkain. Sa isang gabi ng September, nakasalubong niya si Philip Peters sa kalye. Si Philip ay hindi mayaman, ngunit hindi rin naman kapos sa buhay. Namalimos si Theodore kay Philip at nakiusap na bigyan siya ng kahit kaunting barya lamang. Magalang na tinanggihan ni Philip si Theodore dahil sa mga panahon na iyon ay nasa ospital ang kanyang asawa dahil nabali ang kanyang balakang at malaki ang mga gastusin niya sa mga gamot. Ngunit ang gutom na si Theodore ay hindi sumuko ng ganon na lamang. Palihim at matyaga niyang sinundan si Philip hanggang sa pag-uwi nito sa kanyang bahay. Sa sumunod na mga araw, binantayan niya ang bahay ni Philip at itinala ang oras kung kailan umaalis at bumabalik ito. At sa sandaling wala si Philip sa bahay, ay maingat siyang pumasok sa bahay at sinamantala niya ang hindi magandang pagkakalak ni Philip sa mga kandado ng bahay. Natagpuan ni Theodore ang maraming pagkain at inumin sa loob, at nang nagsimula siyang maghanap para sa iba pang mga supply ng pagkain, ay nakita niya ang isang banyo at sa kisame nito ay may isang maliit na silid na may sukat lamang na 68 cm by 137 cm. Ito ay isang uri ng storage room na may maliit na trapdoor sa sahig. Sa sobrang sikip ng pasukan nito, ay maaari lamang maipasok ang kamay upang maglagay ng mga bagay o gamit sa loob. Kaya walang sino man ang mag-aakala na ang isang matanda ay maaaring gumapang sa gayong kaliit na pasukan. Magkagayon pa man ay nagawa ni Theodore na makapasok doon at napagtanto niya na walang makakahanap sa kanya sa lugar na ito at maaari siyang manatili dito hanggat gusto niya nang walang nakakapansin sa kanya. Siya ay lumalabas lamang kapag walang tao sa bahay upang kumain, uminom o pumunta sa banyo. Sa loob ng halos 5 linggo, naging ganoon ang pang-araw-araw na ginagawa ni Theodore sa loob ng bahay ni Philip at hindi siya napapansin ni Philip. Sa mga panahon na iyon ay nasa ospital pa rin ang asawa ni Philip at tanging siya lamang at ilang mga kapitbahay na bumibisita sa kanya ang nakakapasok sa kanyang bahay. Halos sa araw-araw ay nagpupunta ang mga kapitbahay upang magbigay ng mga pie o sopas bilang tulong sa kanya hanggang sa gumaling ang kanyang asawa. Si Theodore ay naging kampante sa pagdipas ng mga linggo at siya ay nagsimulang lumabas sa kanyang pinagtataguan hindi lamang kapag wala sa bahay si Philip, kundi pati na rin sa gabi kapag natutulog ito. At kaya noong gabi ng October 17, 1941, nagising si Philip sa isang hindi maintindihang ingay sa ground floor. Inisip niya na ito ay isang magnanakaw kaya kinuha niya ang kanyang pamalo bilang sandata. Pagkatapos ay bumaba ito sa ground floor. Nadatnan niya sa kusina ang isang lalaking napakapayat na hinahalongkat ang kanyang refrigerator. Hindi batid kung nakilala ni Philip si Theodore, ngunit halos wala siyang oras na mag-react dahil agad siyang inatake ni Theodore.
Kinuha ni Theodore ang isang mabigat na cast iron utensils at hinampas sa ulo si Philip ng paulit-ulit hanggang sa bawian nito ng buhay. Iniwan ni Theodore ang walang buhay na katawan ni Philip at agad na umalis sa bahay. Kinaumagahan, pumunta ang mga kapitbahay sa bahay ni Philip, ngunit walang sumagot sa kanilang mga katok, na tila kakaiba ito sa kanila. Kaya tumawag sila ng pulis at natagpuan nila ang katawan ni Philip sa kusina na puno ng dugo. Ang pagsisiyasat ay nagpakita na walang mga palatandaan na sa pilitang pagpasok, kaya napagpasyahan nilang isara ang kaso. Ipinagpalagay nila na ito ay isang aksidente lamang na maaaring si Philip ay nadulas at nabagok ang kanyang ulo na dahilan ng kanyang pagkamatay. Isang linggo pa ang lumipas, sa wakas ay nakalabas na sa ospital at nakauwi na ng bahay ang asawa ni Philip. Kumuha siya ng kasambahay para may kasama siya sa bahay at para may mag-asikaso sa kanyang mga pangangailangan. Hanggang sa nagsimula silang makarinig ng mga kakaibang tunog mula sa unang palapag tuwing gabi, at nakakapansin rin sila ng isang kakaibang anino. Paulit-ulit silang tumawag ng pulis sa takot na baka pinasok sila ng magnanakaw. Dumating ang mga pulis at sinuri ang bahay, ngunit walang nakitang kahina-hinala. Paulit-ulit silang tumingin sa banyo at nakita ang isang maliit na pasukan sa kisame, ngunit ito ay napakaliit na halos hindi kasya ang isang bata at walang sinuman sa mga opisyal ang nakaisip na ang isang kriminal ay maaaring magtago doon. Kaya naman, hindi na nila binuksan pa ito at hindi tiningnan kung ano ang nasa loob nito. Sa mga sumunod na buwan ay halos buwan-buwan na tumatawag ang asawa ni Philip sa pulisya kapag nakakarinig siya ng mga kahina-hinalang ingay sa bahay, ngunit walang sumasagot sa kanyang mga tawag doon. Bukod dito, nagsimulang lumabas ang mga usap-usapan na ang ginang ay nabaliw dahil sa pagkawala ng kanyang asawa, kaya kung ano-ano na lang ang nakikita at naririnig niya sa bahay. Hanggang sa hindi na nakatiis pa ang ginang, kaya isang araw ay nagpasya siyang umalis na lang kasama ang kanyang kasambahay. At mula noon, ang bahay ay nanatiling walang laman. Sinasabi ng mga kapitbahay na ito ay isang haunted house at maging ang mga bata ay natatakot na pumasok doon dahil may mga nakikita silang naglalakad-lakad sa loob. Patuloy na nanirahan si Theodore sa bakanteng bahay dahil wala siyang mapupuntahan. Siya ay lumalabas paminsan-minsan upang maghanap ng pagkain para sa kanyang sarili. Ngunit pagkatapos ay bumabalik muli siya doon at nagtatago sa kisame ng banyo. Noong July 30, 1942, nagpapatrolya ang mga pulis sa lugar at aksidenteng napansin ang isang lalaki sa abandonadong bahay ni Philip. Alam nila na 6 na buwan nang walang nakatira sa bahay na ito at ang makakita ng tao sa loob ay isang kahina-hinala. Pumasok sila sa loob ng bahay at pagkapasok sa bahay ay tila may taong tumakbo palayo sa kanila patungo sa banyo. Pagkatapos ay nakarinig sila ng malakas na ingay na nanggagaling sa kisame. Nang tumakbo sila sa banyo, nakita nilang nakabukas ang maliit na pasukan sa kisame at nakita nila doon ang paa ng lalaki na nakasapatos at sinusubukang umakyat sa maliit na pasukan. Hinawakan ng pulis ang mga paa ng lalaki at hinila siya palabas. Sa harap ay tumambad sa kanila ang napakapayat at takot na si Theodore. Sa istasyon ng pulisya, ipinagtapat ni Theodore ang lahat at sinabi ang kanyang buong kwento. Kung paano siya nagtago doon sa kisame at kung paano niya kinitilang buhay ni Philip. Pagkatapos ng kanyang pag-aresto, si Theodore ay nilitis at nahatulan ng first-degree murder. Nakatanggap siya ng habang buhay na pagkakakulong at ginugol ang nalalabing bahagi ng kanyang mga taon sa Colorado State Penitentiary kung saan siya sumakabilang buhay noong May 16, 1967. Sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, hindi na siya kinapos at nahirapang maghanap ng pagkain. Siya rin ay may bubong ng tinirhan ng hindi na pag-alagala pa. Ang kanyang kwento ay nananatiling isang nakakagimbal na paalala sa kung ano ang maaaring maidulot ng desperasyon sa isang tao at kung ano ang maaaring mga nakatagong panganib sa loob ng bahay. Ang alaman ng Denver Spider-Man ay patuloy na inilathala sa iba't ibang mga libro, artikulo at palabas sa telebisyon na tinitiyak na ang nakakatakot na kwentong ito ay nananatili sa mga talaan ng true crime history sa Amerika.